Welcome back. This is Doc Ed Padama and this time mabilisan po nating pag-uusapan paano ba yung pinakasimpleng paraan ng pagsusulat ng tinatawag nating conceptual framework. Ano ang role ng conceptual framework? Bakit siya tinawag na framework? And ano yung dapat na maging laman o makita dito sa tinatawag nating conceptual framework? So, ang tinatawag nating concept ay bahagi ng isang theory. Ang theory na tinatawag natin is a general idea. And then bahagi po, generally speaking, bahagi ng theory o yung general idea na sinabi ko kanina ay tinatawag nating concept. Ang concept karaniwan ay binubuo o naglalaman ng tinatawag natin mga variables kung saan ipinapakita ano yung relasyon nito mga variables na ito. So punta po tayo dun sa unang term, framework. Pag sinabi naman nating framework, ito yung design na magiging batayan o magiging gabay na susundan natin sa pagbuo ng research. Ano yung mga gabay na makikita nyo dito sa framework na ito o sa design na ito? Ito pa yung tinatawag natin mga variables. So, meron tayong iba't ibang klaseng variables. Meron dependent and independent where is yung common yung naririnig, and then maliban doon, meron pa pong iba. Meron din tayong mga mitigating variables at kung ano-ano pa. So, ulitin po natin para mas malinaw nating maintindihan, gumamit po ako nitong example na ito at para masundan po natin ano ba yung laman niya at papaano siya binuo. So, dito makikita nyo may introductory statement siya dito sa paragraph na ito. So, ang study na ito o ang research na ito, ulitin ko, ay naglalayon o ang objective niya ay maipakita ang effectiveness nung tinatawag nating inquiry-based learning. Ito yon, nandito siya sa unang description niya. Effectiveness ng inquiry-based learning sa pagtuturo ng mathematics. So basically, ganun lang yung pinaka-simplified goal ng research niya. So kailangan niyang humanap ng konsepto na magpapakita ano ba yung iba't ibang variables ng paggamit ng inquiry-based learning. Now, fast forward tayo ng konti. Supposed to be, pag kayo ay gumawa ng conceptual framework, immediately sa baba niyan, makakakita kayo ng tinatawag nating diagram. Diagram ng conceptual framework. So, this is just to illustrate the variables and the relationship of the variables doon sa idea ng tinatawag nating framework. So, ano-ano itong mga variables na ito? Nandyan. So, yan. And then, yan yung formation ng variables. Yan yung variables involved doon sa idea. And then, yung title ng idea is already here. Brunner's Cycle of Inquiry. Okay? And then, ito yung mga stages niya. Okay. Now, ulitin natin. Ito po yung general idea niya described in a diagram. Okay. Now, ito pong mga paragraph na makikita ninyo, sabi ko, is just an introductory statement starting with the problem at hand. So, halimbawa, paano ba natututo yung mga estudyante? Learning. Diba? So, dito makikita ninyo, i-discuss niya yung iba't ibang klase ng learning. Ayan, yung context for learning at kung ano-ano pa. And then, baba tayo ng konti. Teaching and learning. So, ulitin ko, deductive method, usually ang dapat gamitin ninyo sa mga discussion ninyo sa research ninyo. So, from the general idea going down dun sa specific na objective ng inyong research. So, makikita nyo dito, a learner-centered approach. Ayan, student learning. So, ulitin natin, introductory statement ito. So, ang dinidiscuss niya, ulitin natin, is about learning. Lagay natin dito. So, paano yung pagkakatuto? And then, kasama na dyan sa diniscuss niya, paano ba yung pagtuturo? Teaching and learning. Okay? So, nandito nakita nyo sa mga hinighlight natin. Active learning is about learning by doing. Another type of learning diniscuss niya dito. Okay? So, hindi pa rin siya lumalayo doon sa concept niya. Teaching and learning pa rin. Ito pa rin, teaching and learning. The development of self-directed learnings. Ito, individualized learning. Yung pagkakatuto sa sarili nyo.
Okay? So nakikita nyo, even if the researcher is discussing about learning, nagano siya, pumupunta siya sa more specific area. Okay? So you have to observe kung paano niya dinidevelop yung paragraph niya. Baba pa tayo. So dito nag-discuss siya ng constructivist theoretical basis. Pero sa learning pa rin to. It is the students who create knowledge. Learning pa rin yan. Okay. Many of these inductive methods, collaborative and cooperative learning pa rin siya. So kung mapapansin niyo dito sa paragraph, sa unang paragraph na diniscuss niya, teaching and learning yon hanggang dito. Teaching and learning. Now, tignan natin yung susunod na paragraph na ginamit niya. Inintroduce niya na yung kanyang concept na gagamitin, which is inquiry-based learning. Okay? Pero, ang specific na inquiry-based learning na gagamitin niya ay kay Bruner. Ayun. O, di ba? So, nakikita niyo yung development ng deductive method. So, dito sabi niya, inquiry-based learning can be described, ipinasok niya na. Di ba? Ipinasok niya na yung concept na gusto niyang pag-aralan, which is inquiry-based learning. Okay, so going through doon sa discussion niya, makikita ninyo, inquiry-based learning in teaching and learning places students' questions, ideas at the center of learning. So learner-centered yung sinasabi niya dito sa inquiry-based learning by asking questions. Underlying the strategy is the idea that both educators and students share responsibility of learning. So, yung general idea ng inquiry-based learning ang i-discuss niya dito o present niya. And then, eventually, makikita nyo dito sa part na to, present niya na yung specific. So, ito na yung concept, yung Bruner's cycle of inquiry. So, ito yung stages niya. So, sana lang, in-indicate niya yung, since this is 5 continuous stages, sana in-indicate niya alin yung number 1. Ito yung number 1, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Pero kung titignan ninyo, yung kanyang diagram, pabilog. So, hindi makikita yung una. So, sana, ang kailangan lang naman gawin is lagyan ng number. So, lalagyan nyo lang ng number yan. 1, 2, para ma-indicate. 3, 4, 5. Since ang nakalagay dito is stages. O, di ba? So, yun yung mga pwedeng improvement pa dito sa manuscript niyan. And then, pagkatapos i-present yung diagram, dapat you have to make sure that you expound by discussing the idea behind the concept. Ito yung concept. Anong ibig sabihin yan? Hindi kasi yan maiintindihan kapag diagram lang. So, anong ini-expect ng mga magbabasa ng mga panel immediately after the diagram? So, I know you already know the answer. Dapat meron dyan description or discussion noong idea, which is Bruner's cycle of inquiry. So, dito, diniscuss niya na yan. Simula doon sa publication niya, kailan nagsimula, sino yung gumawa, ano-ano yung mga laman niya, yung stages, o yan, makikita niyo naman dyan, di ba? Ayan, okay? So, this is, this follows the norm of presenting the conceptual framework. So, makikita ninyo malinaw naman yung development niya. So, ang kailangan nyo lang gawin is sundan. So, ulitin natin, itong part pa rin ng discussion na ito ay tungkol dito sa tinatawag nating concept na gagamitin niya sa kanyang framework. Okay? So, ulitin natin. Ayan yung mga stages. Ito, nandito na siya sa third stage, second stage, and then, yan, hanggang dito sa fifth stage. So, meron namang 5 ano yan di ba? 5 stages. So, tama yung presentation niya. And then, kung makikita nyo dito, last part na, basahin lang natin yung last sentence niya. Once the curiosity was stimulated doon sa stages, the process, yung complete stages, invites a continual questioning. So, nagsusolicit siya ng mga tanong. So, pag nasimulan nyo na ito, continuous na yung pagiging curious ng mga estudyante based on the discussion, or that is what I got from the discussion. Yung last paragraph niya, tignan natin dito.
Yan. Since Brunner's cycle of inquiry focused on the process of discovering concepts by asking questions, investigation, creating new ideas. Okay? The researcher, ito na po. The researcher adopted this cycle inquiry in Math Talk as one of the inquiry-based strategies. Napakaiksi nga lang ng kanyang ng kanyang summary. So pagkatapos niyang i-explain lahat kung tungkol saan itong concept na ito, sinarado niya yung kanyang discussion by saying, it is for this reason na ginamit niya itong Brunner's cycle of inquiry sa Math Talk sa pagtuturo ng subject nga ng math. So ganun lang kasimple po yung laman dapat ng conceptual framework. So ito lang yun, di ba? So makikita nyo, ulitin natin bago natin i-wrap up. So dito sa conceptual framework, ang tawag natin dito is yung introductory paragraph ninyo. So since ang focus niya is yung effectivity ng inquiry-based learning sa pagtuturo ng math, sinimulan niya sa teaching and learning, and then sinundan niya ng inquiry-based learning, and then specifically kung anong klaseng inquiry-based learning, Brunner's cycle of inquiry. And then after that, yung description ng idea nung kay Brunner's cycle of inquiry. And then after that, eto na, ni-wrap up niya na. So, after discussing everything, sinabi niya the researcher adopted this inquiry kasi ito yung pinaka-relevant na idea doon sa ginagawa niyang study. So, yun po yung pinaka-simpleng paraan ng pag-approach ng pagsusulat ng conceptual framework at kung ano dapat yung simplified na laman ng conceptual framework ninyo together with the example na ginamit natin. Ulitin ko po, marami pong salamat sa owner po ng ating sample research study. So sana po matuto tayong lahat mula dito sa ating discussion ngayong araw na ito. Thank you very much everyone. Stay safe and God bless. Bye!